Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon, na sinabi niyang Pilipino siya, and I really doubt it kung Pilipino siya. We have found out a lot of Chinese people pretending to be Filipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino diyan sa Porac. Hindi po siya, sir, Pilipino. Exactly. Okay, so kung hindi siya Pilipino, yung pagbebenta ng mga nila Ruperto Cruz dito kila Cassandra Ong sa korporasyon is illegal. Yang property yan dapat nang i-take over ng gobyerno. Bakit ako lang nandito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may pogo na ni-raid para sama-sama naman kaming humarap sa inyo? Sana po para sama-sama kaming mag-explain. Kasi meron pa ako papakitang isang ito yung whirlwind. Siguro pakita yung picture ng whirlwind. Kasi they applied sa SEC yung picture ng nung SEC. Before I recognize Congressman kasi napansin ko lamang po itong SEC, ito nasa whirlwind. Pwede bang i-zoom na medyo? Kasi kung mapapansin po natin, sila may-ali ng whirlwind. Ang whirlwind po, ito po yung, if I'm not mistaken, no, Mayor, ito yung may-ari na lupa. Yes, Your Honor. No, yung may-ari ng lupa. At sa kanilang application, mapapansin natin, yung Daniel Salcedo, 1% Pilipino. 1% lang kanyang contribution doon sa stocks. Si Catherine Cassandra Ong, ito yung nahanap natin na nagtatago ngayon, na sinabi niyang Pilipino siya, and I really doubt it kung Pilipino siya, di ba? 58%. Xiang Tan, Chinese, 10%. Duan Ren Wu, 20%. Chona Alejandro, Pilipino, 1%. Jing Gu, Chinese, 10%. Kung si Cassandra Ong ay Chinese, no? Pure Chinese yan. Kasi ako naniniwala dito sa investigation natin that we have found out a lot of Chinese people pretending to be Filipino para makapag-own sila ng property. 2% lang ang pag-aari ng mga Pilipino diyan sa Porac. So in other words, Mr. Chairman, Mr. Chairman, sa ating mga members, it's really imperative for us to find out this Catherine Cassandra Ong. At pag napatunayan natin na siya po ay Chinese, yang property yan dapat nang i-take over ng gobyerno. With the freezing and preservation asset issued by Lucas Bersamin, dapat isama din to. Yusek Gilbert. We need to find out. Itatasking natin ng PSA ngayon, malaman natin ilan ang birth certificate itong si Catherine Cassandra Ong, at kailangan malaman din natin sa immigration, sa DOJ, yung in and out ni Cassandra Ong sa Pilipinas para malaman natin anong ginamit niya. Philippine passport ba or Chinese passport? In that, makikita po natin kung sino itong si Cassandra. Siguro, Paok, meron kayong initial information about Cassandra. Do you have? Yes, Mr. Chair. Initially, the Porac Pogo Hub, sir, may preservation order na po yan, sir. And as to the identity of Cassandra Ong, initially, sir, meron na rin po tayong info. So, what's the information about her? Hindi po siya, sir, Pilipino. Exactly. Okay, so kung hindi siya Pilipino, yung pagbebenta ng mga nila Ruperto Cruz dito kila Cassandra Ong sa korporasyon is illegal. So, hindi na nila pag-aari yon. In other words, itong korporasyon na to, hindi nila pag-aari yan because they bought it illegally. Tama, Mayor Kapil? Mayor Kapil, going back to you. Yes, Your Honor. Hindi mo kasi siya pinadlock talaga eh. Bakit? Opo, siguro po, Huwag na tayo magpaligo-ligo eh. yun lang pong hindi namin inissuean ng permit ng January 2024.
it shows na talagang hindi po namin binibigyan ng special treatment, Your Honor. Kaya nung pang bago pa renaid o pagka-raid po ng PAOK, wala na pong permit sila. Sabi mo talaga po dito, sa amin. Mayor Kapil, sa statement mo, sa iyong, actually, bibigyan nga kita ng pagkakataon para i-deliver mo itong iyong opening statement eh. Bakit ako lang ang pinupukol? Bakit ako lang ang nandito? Nasaan ang ibang mga local chief executives na may pogo na ni-raid para sama-sama naman kaming humarap sa inyo? Bakit mo nasabi itong mga salitang ito? Kasi po, parang nasisingle out po ako na nag-approve lang naman ako ng legal business. Bakit ako lang po, di ba? 12 nga ang na-raid na meron ding katulad nung sa amin. Bakit ako lang po ang nandito? Di ba from 400 down to 43? Ibig sabihin may mga lapses, may mga pagkukulang po sila dahil hindi na sila na-renew. Bakit wala po sila rito, Mr. Chair? So, kung ikaw para tatanong- makatulong naman po sila, baka mayroon po Mayor silang... Kapil, if I'm going to ask you, what do you propose to this committee? Actually, kahit doon sa Senate po, sinabi ko naman na I'm for the total banning of Pogo. Your No. Honor. To those mga LGUs na binabanggit mo na bakit ikaw lang ang nandito, bakit yung iba wala. So what do you propose us to do? Sana po para sama-sama kaming mag-explain kasi pare-pareho lang naman po kaming nag-approve ng permit at baka para makatulong po kaming lahat sa pag-iimbestiga po dito sa pogong ito. Baka meron po silang mga mas magandang idea in aid of legislation, Your Honor. Ito, Mayor Kapil, ang list of canceled pogos na sinabmit na sa atin nung paman, di ba, last hearing pa. And that's the reason why we're asking the help of the different LGUs. We're not against the different LGUs, especially yung mga honest talaga dyan. What we are against, doon sa mga talagang nakinabang dito. Kung sila yung nakinabang dito, yun ang problema. Mr. Diba? Chairman. And I'm still wondering, dapat andito sila ngayon, yung ating Mr. liga. Chairman. Sige, Congressman Arrogancia. Since our resource person is requesting na tama naman siya bakit siya nasi-single out at this moment? Ba't hindi natin siya pagbigyan at imbitahin natin ng ibang mga chief executive na kung meron siyang alam, ba't hindi niya sabihin ngayon at ng ating imbitahin dito sa ating committee? Susunod na hearing natin, Mr. Chairman. Mayor Kapil, naiintindihan mo yung request ng ating mga kasama. Kasi, basically, kapag titingnan namin yung sitwasyon is, kasi ikaw, willing ka magpa-lifestyle, willing ka mag-waiver, lahat, pwede mong gawin, humaharap ka dito. Di ba? So, basically, wala ka ng lawyer. Di ba? So, andyan ang mga... We can see the truthfulness ng mga sinasabi mo right now. And we wanted to give you the benefit of the doubt. Kung meron ka nalalaman about others, so this is your moment to tell us. Kung meron ka nalalaman ng mga involved, di ba? Pwede mo sabihin sa amin. Pwede tayo mag-executive session. Pwedeng mag-all out tayo doon. Para sa ganun natin, makita natin kung saan talaga nanggagaling tong problema ng Pogo. Kasi kung walang in cahoots ang mga public official, good for us. Pero kung meron, kailangan naman siguro na tingnan natin kung ano yung responsibility. Di ba? You want to say something about it? Or... Actually, Your Honor, wala naman po akong alam dun sa operation ng ibang na raid. Pero based on Senator Gatchalian record, 12 po, kaya nandyan po na yung binasa nyo kanina, 12 yung LGU na raid din ng PAOK. Yun po ang sinasabi ko, bakit ako lang ang nandito since pero nakita nyo naman po in
Whirlwind. in any invitation, nandito po ako. Hindi ko po tinatalikuran yung invitation po from Senate, from Congress, from Sangguniang Panlalawigan. Nandito po ako kasi wala naman po akong tinatago at wala po akong ginawang masama, Your Honor. For that, medyo pagpahingayin muna natin si Mayor Kapil, baka ma-recall niya mamaya. No? Mr. Chair, nakapadlock na ba? Ha? Nakapadlock na? Mr. Chair. Sarado na yon. Actually, ang PAOK is taking over the place. I believe that PAOK TF, you've already taken the place, right? Yes, Your Honor. Yun. So, hawak na nila yon. And with all these documents, no, kailangan natin malaman na yung Cassandra Ong is a Chinese. Kapag yan ay foreigner, basically, that property will be in favor of the government. Asan mo na rin po yung kay Cassandra Ong. Sir, Yusek, PAOK. If I hear it correctly, may holdings na kayo kay Cassandra Ong. Tama po. Yes, sir. So Cassandra Ong is using 2 passports. Both? Check, sir. I think. BID. If the DFA is present, Mr. Chairman? Wala. Congressman Paduano, nakatingin na sa akin si Jojo Lara. Ha? Hindi. Binigyan mo ko time. Yung DFA, tinatanong So ko ulit briefly, dito. briefly kasi medyo kanina pa si So, Jojo. Sige, go ahead. Yusek, ito na lang po. 2 minutes. Wala bang DFA dito? Chairman, walang DFA. Wala. Foreign affairs, I don't think that we have invited BID them over. wala din. BID wala din. No, we invited the Bureau of Immigration. Bureau of Immigration nandito ba? Wala sila. On the next hearing, Mr. Chairman, Yes. we will invite DFA and BID and for them Okay. to submit all the pertaining documents with regards to Cassandra Ong, the personality of that person. Yes. Yusek, ito last na lang po, Yusek. Yes, sir. Para mabilis kasi nagmamadali si Chairman kakaya kay Kong Jojo. Yusek, yung holdings ba is confirmed by DFA and BID? Yes, sir. Actually, may isa lang ang passport niya, sir. She's using Philippine passport. Oh, so she's using Filipino passport. Unlike Yes, sir. in all other investigations we had in this Congress, in this 19th Congress, marami po using 2 passports. Yes, No, sir. they claim to be Filipinos, but they're going abroad the Chinese passport. Now, in the case of Cassandra, you confirm. Yes, sir. Just a Philippine passport. So it is coordinated with DFA. Walang record. DFA and the Bureau of Immigration. Immigration, when was the last time that Cassandra Ong travels abroad? Sa ngayon, sir, wala pa po kami record but we can check with the Bureau of Hindi, Immigration. kailangan natin kasi is now, ano ba, may cases was filed already against Yes, sir. Cassandra Ong? Yes, So, sir. Incorporator siya, sir, ng... So if there's a case filed, better at the very least, dapat nakatimbre na sa BID. Kung hindi man hold departure order, sa watchlist na. Red flag na tayo dapat, di ba? Because she has, as you have said, she has a pending case. Yes, sir. So, Chairman, I think again, notified na ang BID about Cassandra, right? Meron. Meron ng notification ng BID about her. Because Next hearing. case were filed already. And as a matter of fact, ano siya, Anyway, Chairman, Sige, go ahead. ano na lang po, paki-invite na lang po ang DFA at saka BID and all the records of Cassandra Ong with regards to passports, either Philippine passport or Chinese passport, and the last entry and exit of Cassandra Ong in the country. okay. Thank you, Chairman.